Good day everyone, I am President Domingo. We will continue our lesson about the King James Bible Advantage Part 3. The King James Bible Advantage Part 3. Kumusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? Dahil sa month of January pa rin, Bible month pa rin tayo. Kung kaya pinag-aaralan pa rin natin ngayon ang Biblia. Kung kaya meron tayong pagbabalik-aral sa aking videos na ang title ay The Origin of the Bible. Ito ay kasaysayan kung paano tayo nagkaroon ng Biblia. Basahin ko muna itong tatlong verses dito na maiksi lang. Bali, pinutol kong verses galing sa Bible na marami nito sa King James Version. Ang sabi, understandest thou what thou readest? Let him that readeth understand. Blessed is he that readeth. Etong tatlong sentences na to ay ginawa ko sa tatlong verses dito sa Bible. Maraming ganitong statement sa King James Version na naka-highlight dyan. Yung thou tapos yung understandest na sa modern English natin understands. Okay? So maraming ganyan sa King James Bible. Ito yung ating outline. Meron tayong tatlong parts na ito. Magkakaroon pa ito ng isa pa para ma-review tayo. Okay, dun sa part 1, pinag-usapan natin Psalms 12 verse 6 and 7. Itong verses na to tumutukoy sa King James Version. And then sa part 2, pinag-usapan natin yung pronouns ye, you, your, thee, thine, thou. Okay, yung advantage nito compared dun sa other modern translation. At ngayon dito sa part 3, ang pag-uusapan natin is the 1769 revision of the King James Bible. Maraming salamat sa mga kaibigan at kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa aking mga posts, sa aking mga videos sa Facebook at saka sa YouTube. Sa Facebook, kung hindi pa kayo nakaka-follow sa akin, sana i-follow niyo ako para palaging updated kayo sa aking mga posts. At sa YouTube, sana ganun din na sana kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ito nakalagay na rito, sana subscribe niyo ako at click niyo yung notification bell. Maraming salamat. At dito sa aking YouTube channel, i-click nyo yung videos para makita nyo lahat yung aking mga videos. And nilagyan ko ng playlist yung Origin of the Bible. Pag kinlik mo yan, makikita mo yan yung 7 videos about yung 7 parts ng Origin of the Bible. So dito sa part 3, ang pag-uusapan natin ay the 1769 revision of the King James Version. Dito ay may dalawang pictures ng National Baptist Day. Yung nasa kaliwa ay picture ng January 12, 2023 at itong sa kanan, ito yung nangyari last week nung National Baptist Day nung January 11, 2024. Nandyan yung picture ni Dr. Benny M. Abante Jr., ang principal author ng National Baptist Day RA 11897. Salamat sa mga Baptist churches na nakiselebrate sa National Baptist Day itong nakaraang January 11 na mas marami pang sumaling mga Baptist churches ngayon compared dun sa last year. Last year may mga mangilang-ilang Baptist churches na hindi sumali kasi hindi sila close kay Pastor Abante. Karoon ng issue kasi sa doktrina ni Pastor Abante. May tumutulig kasi dun sa social media tungkol dun sa King James Bible na nababanggit niya na ang King James Bible ay hindi inspired. At yung mga nagbabash na yon tungkol sa ganung doktrina ay mga Baptist din. Doktrinang iyon ni Dr. Abante about the King James Bible ay matagal na yun hindi naman siya nagbabago ng doktrina niya Nabash siya kasi nagkaroon ng tagumpay yung National Baptist Day noong January 12, 2023. In reality, wala namang problema dun sa doktrina ni Pastor Abante. Ang katotohanan dyan, dahil lang sa inggit at tagumpay nung National Baptist Day na kung saan siya yung author, siya yung principal author, kung kaya nasa ibatas itong National Baptist Day, yung Republic Act 11897. Pangalawa, yung issue na ibinigay nila, na ulitin ko, na sinasabi ng ilang mga Baptist pastors and preachers na ang King James Bible, kasi ang sinabi ni Pastor Abante na ang King James Bible ay hindi inspired. Okay? Na ang inspired ay yung original scripture, yung original language, yung Hebrew and Greek.
Again, inuulit ko na ang inspired word of God is the original language, yung original scripture na Hebrew and Greek. At ang King James Bible ay preserved text in English language. Siguro yung ibang mga pastor, mga preachers na hindi nila alam or nakalimutan nila yung kanilang pag-aaral sa history ng Biblia na ang King James Bible ay merong revision. Ito yung topic natin ngayon, the 1769 revision of the King James Version. Yung King James Bible na 1611, meron pang nakasingit dyan na apokripa o yung Deuterocanonical book na nakalagay doon sa bandang hulihan ng Bible pagkatapos ng Book of Revelation. Kung kaya hindi pwede mag-inspired kasi may apokripa na, may revision pa. Yung nabibiling mga King James Bible ngayon, 66 books ang nakalagay, hindi na yan yung 1611 eh. Yan na yung revision, the 1769 revision. Kaya yan ang topic natin ngayon. Etong 1769 revision ay in-extra ko sa aking video na ang title The Origin of the Bible Part 6 na pinost ko 2 years ago. 1769 revision. Nagkaroon ng revision for almost from 1611 to 1769, almost mahigit 150 years saka nagkaroon ng revision itong King James. Itong verses na nakasulat dito ay 3 verses, yung first 3 verses of 1 Corinthians 13. Yung unang part ay yung 1769 at yung sa ilalim ay yung 1611 version. Pag binasa mo itong nasa bandang unahan na mga verses, although hindi ko na babasahin, ito yung ginagamit nating Bible, yung available ngayon sa panahon natin, itong 1769. Yung 1611 na King James ay iba, malaki yung differences ng mga spelling ng salita. At hin-highlights ko dito sa ilalim na ito yung 1611 sa ilalim yung nakaputi kasi kulay dilaw yung letters, tapos ginawa kong puti yung ibang spelling. Okay, yung word na speak, tapos yung N, tapos yung angel na capital letter, diba? Dun sa may 1769 small a lang yun, yung angels. Okay, tapos yung word na have, imbis na victory, naging letter U. Okay? So, marami pa yung salitang dyan. Mapansin mo na dito, hindi naman na bago yung mga words, kundi yung spelling ng words at saka yung mga punctuations. Okay? Hindi na bago yung meaning ng mga salita, kundi na bago lang spelling. Kasi, sa tagal ba naman ng panahon, from 1611 to 1769, lahat ng mga languages halos nag-upgrade. Kumbaga, ito rin nag-upgrade. Hindi para baguhin yung meaning ng mga salita dito sa King James, kundi para mabago lang spelling, para maka-update dun sa development ng English language. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, meron pa tayong part 4 next week. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.